Kapatid, alam mo ba ang kayang gawin sa iyo ni Lord? Tapusin mo ang video na to. At kung nasaan ka man, ano man ang kalagayan mo, bro and sis, huwag mong kakalimutan na love ka ni Lord. Tara, takbo tayo kay Lord. And I will run to you, to your words. Okay, praise God! Si Daniel ay isang lingkod ng Panginoon at ito ang ginawa ni Lord sa kanya. Kung gaano kamahal ni Lord si Daniel, ganun din, walang labis, walang kulang ang pagmamahal ni Lord sa iyo, kapatid. 2K, praise God! Si Daniel ay isang faithful servant ni Lord at siya ay isa ring esteemed official. Para siyang congressman, para siyang senador noong panahon ni King Darius ng Persia. Ang Persia ay kinikilala ngayong Iran. Dahil sa taglay na galing ni Daniel, ay bilib sa kanya ang hari. Labis itong humahanga sa kanya at nais ipagkatiwala sa kanya ang buong kaharian. At ito ang naging dahilan ng pagsiselos ng ibang administrador ng kaharian. 3K, praise God! 4K, praise God! Hinanapan ng kamalian si Daniel ng kanyang mga kalaban upang ito ay siraan sa hari. Ngunit wala silang makita kaya't naisip nila dahil matindi ang pananampalataya ni Daniel sa kanyang Diyos ay bubutasan nila ito sa ganung paraan. 5K, praise God! 6K, praise God! Kinumbinsi ng mga kalaban ni Daniel ang hari na magpatupad ng batas. Ang batas na ito ay kailangan walang yuyukod o mananalangin man sa sino mang tao sa kaharian o maging sa Diyos man sa loob ng 30 araw at kung hindi, ang sino mang susuway ay ipapatapon sa lion's den. 7K, praise God! 8K, praise God! Kahit alam ni Daniel ang pinatutupad na batas, hindi pa rin ito nagpatinag at patuloy pa rin siyang nananalangin sa Panginoon ng 3 beses isang araw at siya ay patuloy pa rin nagpupuri at sumasamba sa Diyos. At dumating na nga ang pagkakataon para sa mga kalaban ni Daniel na obserbahan siya na nananalangin sa Diyos. Kumbaga sa ating panahon, na videohan siya sa iPhone 16 na 1 terabyte fully paid. At ipinakita ito sa hari. Ang hari ay nagdadalawang isip dahil malapit sa kanya si Daniel. Ngunit naipatupad niya na ang batas na ito at kailangan niya itong sundin. 9K, praise God! Dahil dito, masakit man sa loob ng hari, ipinatupad niya ang batas at ipinatapon si Daniel sa lion's den. Ngunit bago isarado ang lion's den, sinabi nito kay Daniel, "Your God, whom you continually serve, will deliver you." Ito ay mula sa Daniel 6:16. 10K, praise God! Nung gabing yon, hindi makatulog ang hari. Balisang-balisa ang hari, kaya't madaling araw pa lang ay umahangos na siya papunta sa lion's den upang kamustahin si Daniel. Sa kanyang pagkamangha, sumagot si Daniel. At mula sa Daniel 6:21 to 22, ito ang sinabi niya, "O King, live forever. My God sent His angel and shut the lions' mouths so that they would not hurt me." Ganyan kakamahal ng Panginoon, kapatid. Dagdag pa ni Daniel, "I was found innocent, and King, I have done no wrong before you." 11K, praise God! 12K, praise God! At simula nun, nagpalabas ng bagong batas si King Darius. Nais niya na ang buong kaharian
ay kilalanin ang Diyos ni Daniel. Ang Diyos nating lahat. Ang nag-iisang Diyos na buhay, hindi inukit, hindi ribulto, at kailanman mananatili at hindi magbabago. 13K! Praise God! Natapos ang kwento bilang si Daniel na natiling tapat na lingkod ng Panginoon ay nag-prosper sa buong paghahari ni King Darius ng Persia. Kaya kapatid, bilang tayo ay mga tapat na lingkod ng Panginoon, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng katapatan ng Diyos. Ang kwentong ito ay magbibigay kalakasan sa atin na huwag nating malimutan na nandyan palagi ang deliverance ng ating Panginoon. Kahit sa pinaka-imposibleng sitwasyon, huwag kang magduda, ganyan ka kamahal ni Lord. Tumawag ka lang sa Kanya. 14K. 14K home now. Praise God. Thank you, Lord, for the strength.